Ang aquaponics ay hindi lamang makakatulong sa pang-araw-araw na supply ng pagkain. Maaari din itong pagkakitaan. Tuturuan tayo ni Martin De Leon kung paano gumawa ng do-it-yourself aquaponics system. Ito naman po yung paggawa ng do-it-yourself o DIY aquaponics na gumagamit ng 200-liter barrel, no, o blue barrel. Siguraduhin lang natin na ang dating laman niya ay food safe, no, o food grade. Susukatin natin yung mga parte na kailangan nating gupitin, no, o i-cut. Yan, siguraduhin natin na 9 inches. Yan. So pag natapos na nating guhitan at barkahan yung ating drum, maaari na tayong gumamit ng hacksaw, lagaring bakal, para gupitin na yung pinakataas na parte ng ating drum o yung magiging grow bed natin. Ito na yung natapos natin na drum. Ito yung magiging grow bed natin at ito yung magiging fish tank natin. Gumupit din tayo ng window, no? Ito yung paraan para maabot natin yung isda sa ilalim ng fish tank. Bumutas din tayo ng outlet para sa stand pipe, no? Ito po yung butas na yon na sukat dito sa ating fitting, no? Ang tawag po sa fitting na ito ay male adapter at straight elbow, no? So ang male adapter ay pumapasok po dito dahil ito ay may thread. Ipapasok lang po natin yung male adapter dito at yung straight elbow sa ilalim at hihigpitan na parang ganito po. Pagkahigpit, nakakabit na po siya dito, no? Lalagyan lang natin ng konting silicone para walang leak po. Nagbutas din tayo ng mga butas dito, una sa fish tank at pangalawa dito sa grow bed, no? Meron tayong mga butas na ginawa ditong maliliit para nang sa ganon maikabit natin itong grow bed sa taas ng fish tank at maitali natin ito para ito'y secure. Matapos po nating maikabit yung ating grow bed, no, sa taas ng ating fish tank, ikakabit naman natin yung stand pipe. Ang stand pipe ang nagko-control ng level ng tubig sa ating grow bed. Gagamit din tayo ng bell siphon, no? Ito ay PVC lamang na may takip na clean out at sinukat na ka-height ng stand pipe. Ipapatong po natin itong bell siphon dito. Ito naman po nagko-control ng pagtaas-baba ng ating tubig para ang halaman ay hindi nalulunod. Gagamit din tayo ng mas malaking PVC pipe na may mga butas para maging strainer. Dahil mamaya po lalagyan po natin ito ng graba. Ito po yung ating pump. Tapos, itutusok lang natin yung punla natin. Ito na po yung ating tapos na system. Meron na po tayong isda sa baba at meron na po tayong halaman. Pwede na po natin buksan ang pump. Nakikita yan. Yan. Meron ding mga ready-made setups or modules na gawa sa fiberglass. Merong iba't ibang klaseng modules depende sa espasyo sa inyong lugar. Ito po ang aming made 2 grow bed elevated setup. Para po sa mga lugar na masikip, maaari pa rin po tayong magtanim, no? Pwede po nating gawing compact ang ating layout. Magsisimula po tayo sa ating fish tank. Ito po ay 1,200 liter na capacity fish tank. Maaari po tayo maglagay ng 100 tilapia dito, no? O depende sa yung isda yung fish density natin. Paano po tayo magtatanim sa ating aquaponics system o sa ating floating raft grow bed? Simple lang po, meron po tayong tinatawag na net pot na may lamang pumice sa loob. Gagamit po tayo ng barbecue stick, tutusukin po natin sa gitna. Kukunin po natin ang ating seedling at dahan-dahan po nating ilalagay. Dahan-dahan po nating isasara ang butas na ginawa natin at pwede na po natin siyang ilagay sa styrofoam na may butas. Paano naman po tayo magtatanim ng mga halamang tumataas o kailangan ng pundasyon? Gagamit po tayo ng gravel bed. Simple lang rin po magtanim sa gravel bed. Gumamit po ng mini shovel. Pukayin hanggang maabot natin ang parte na basa. Ilagay ang seedling na hinugasan ng roots. Dahan-dahang ibalik ang graba
tapos na po. Yung unang grow bed po na pinupuntahan ng ating tubig ay ang floating raft grow bed. Ito po yung may styrofoam na lumulutang. Yung pangalawa naman pong pupuntahan ng tubig ay ang ating gravel bed. So sa aquaponics po, ito po ay isang cycle. Pabalik-balik lang po ang tubig kaya walang nasasayang. Merong ring setup na hindi gumagamit ng kuryente, kundi ito ay gumagamit ng solar power para mapagana ang aquaponics system. May mga setup din na ginawa para maging semi-commercial or ang tinatawag nating mga modules na pang-negosyo. Ang sistema pong ito ay ang aming 4 grow bed setup. Pareho rin po ng aming 2 grow bed setup. Meron din po siyang fish tank, merong filter, may gravel bed, may floating raft, at may additional na 2 pang floating raft. Dinisenyo po namin itong system na to upang maging semi-commercial o pang-negosyo. Merong ring mga setup na outdoor-indoor setup ang itsura, na kung saan ang fish tank ay nasa loob ng bahay at ang mga floating rafts and gravel bed ay nasa labas. Ang aquaponics system ay kaya mag-support ng iba't ibang klaseng freshwater fish, katulad ng ordinary tilapia o red tilapia. Sa malalaking system na may floating raft naman, ay pwedeng taniman ng mga herbs tulad ng parsley, basil at tarragon. Pwede rin po ang mga leafy vegetables at kung ano-ano pa. Sa gravel bed naman ay pwede po tayong mag-alaga ng mga fruiting plants at kung ano-ano pa. Up next, ibabahagi ang makabagong paraan ng aquaculture sa Zambales at tips sa tamang pag-aalaga ng mga isdang pampano. Proteksyon laban sa mga sakit ng inyong alagang manok, mapapadali na. Usapang live vaccine, tutukan!